So mga tol, bukas na po magaganap ang laban ni Filipino Olympian Charlie Suarez sa San Diego, USA. Kalaban ng kampiyon na si WBO Junior Lightweight World Champion Mexican Emmanuel Navarrete. So naganap na nga po ang kanilang weigh-in ngayong araw na ito. Nag-overweight po si Emmanuel Navarrete mga tol. Sa unang attempt po ni Navarrete, tumimbang po siya ng 130.4 pounds. Muling sumalang si Navarrete mga tol. Nagtanggal po siya ng brief pero overweight pa rin siya. Tumimbang po siya ng 130.3 pounds. Kaya binigyan po ng 2 oras si Navarrete mga tol para makuha niya ang weight limit sa 130 pounds. Habang si Charlie Suarez mga tol, tumimbang ng 129.9 pounds. So kapag hindi nakuha ni Navarrete mga tol ang timbang, maaari siya magmulta. At ang titulong nakataya para lang kay Charlie Suarez. So tingnan natin mga tol ang susunod na balita kung makukuha nga ba ni Navarrete ang timbang. Asahan po natin na magandang laban po yan at sisikapin po ni Suarez na ma-upset itong si Navarrete. Lumalabas po kasi na sobrang underdog si Suarez at katiting lang po ang binigay sa kanyang pag-asa na manalo dito kay Navarrete. Pero para po sa ating batikang sports analyst na si Atty. Ed Tolentino, bagamat favorite si Navarrete na mananalo, pipiliin pa rin umano niya na manalo si Suarez sa laban na yan via decision. Hindi na daw kasi katulad ng dati si Navarrete. Kung dati daw, nagbibitaw ito ng sobrang daming suntok. Ngayon, hindi na daw ganong karami. Mula daw na makatikim ng knockdown itong si Navarrete kay Liam Wilson at matalo dito kay Dennis Berinchyk sa lightweight. Hindi na daw ganong kataas ang output nito pagdating sa punches. Pero mag-iingat pa rin daw si Suarez mga tol. Maaari daw kasing manalo itong si Navarrete via knockout sa middle round, sa round 7 daw o kaya naman sa round 8. Pero mahihirapan daw si Navarrete kay Suarez bago niya makuha yan. Ang kailangan daw ni Suarez para makuha niya ang panalo, maging pasensyoso, tumiming at kumounter. Huwag daw isipin ni Suarez na inakaut itong si Navarrete. Mahirap daw yan, baka madisgrasya pa daw siya. Ipoforce daw kasi ni Suarez na makipag-engage dito kay Navarrete. Mahirap daw makipagsabayan kay Navarrete. Ang kailangan daw ni Suarez, tumiming at huwag magmadali. May mga butas daw itong si Navarrete na pwede i-counter ni Suarez. Katulad na lang daw ng left hook na nagpabagsak kay Navarrete mula dito kay Liam Wilson. Ingatan din daw ni Suarez mga tol ang kombinasyon ni Navarrete na right uppercut. Kapag tumaas daw ang depensa mo, sabay babato daw itong si Navarrete ng left to the body. Yan daw ang madalas na kombinasyon na ibinabato ni Navarrete. So marami pa pong sinabi si Atty. Ed Tolentino. Pagkatapos nyo po itong panoorin, pwede nyo pong pasyalan ng YouTube channel niya, ang Boxer Short, Atty. Ed Tolentino. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil 2 beses na pong nadali si The Monster na Oya Inoue ng counter left hook na nagpabulag sa kanya mula dito kay Luis Nery at Ramon Cardenas. Pinakita din po ni former 3 Division World Champion General Casimero na meron din siyang counter left hook na maaari ding magpabagsak kay Inoue. Yan po yung laban ni Casimero mga tol dito kay Cesar Ramirez. Pagbato nga po ni Ramirez mga tol ng jab straight, kinounter po yan ni Casimero ng left hook. Ilo nga po dyan si Ramirez mga tol at bumagsak. So mahilig pa naman bumato itong si Inoue mga tol ng jab straight. Kung kay Casimero kaya niya gagamitin yan, makakounter kaya ni Casimero itong si Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol? Wika pa nga po ni Casimero mga tol sa caption, kung yan daw ang makatama kay Inoue, iiyak daw talaga itong si Inoue sa kanya. Pero ang tanong mga tol, maglalaban pa kaya sila ni Inoue? May mga nagsasabi kasi mga tol na malayo daw sa ranking si Casimero, kaya malabo umanong labanan ni Inoue si Casimero. Ang may pag-asa umanong Pinoy boxer na pwedeng labanan ni Inoue ay itong si Carl James Martin. Dahil number 1 contender daw itong si Martin sa WBO Super Bantam. Giit naman ni Casimero mga tol, kaya ayaw daw lumaban sa kanya ni Inoue dahil takot daw ito sa kanya. Pero hanggat nandiyan pa daw si Inoue, patuloy pa rin umano niya itong hahantingin. Kaya nga daw hindi pa siya nagre-retiro dahil nandiyan pa daw si Inoue. So 3 years pa nga po bago magretiro itong si Inoue. Sinabi po kasi ni Inoue na 35 years old daw bago siya magretiro sa boxing. So malay natin balang araw, bigla palang palagan ni Inoue si Casimero.